Amen. Yun lang pala magpapatawa sa inyo, no? Purihin ng Panginoon sa umagang ito, ay sa hapon na ito. At napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. At tuloy nga sa umagang ito, tayo gumalaw. Amen. Ating pag-aaralan ang ating binasa kanina about the great house, a vessel, or of course yung master natin, who is our Lord Jesus Christ. Before that, sino rito ang nakapunta na sa isang bahay, bumisita sa isang bahay? Pwede ako mag-Tagalog, wala si bro. Amen. You step into the house, bumisita ka sa isang bahay, tapos nakita mo yung palang tao na yun is, he's a collector of precious things. Amen? Or masabi natin na may collection siya, for example, ng shoes. Amen? Meron siyang, ang tawag sa Tagalog, escaparate or showcase of shoes. At yung shoes na yun, talaga mamahalin. Ano yung mga mamahalin shoes? Hermes, right? Hermes, ano pa? Mga babae dyan. Huh? Adidas. Ano ba? Gucci. Air Jordan. May mga ganun ba kayo? May kilala akong ganun eh. Nike. Na kung saan, maybe bags. Okay, bags. Mga may LV dyan. Kita mo, no? LV. Nung ka na nakakita ng original na LV, Louis Vuitton. Ganon din Hermes, di ba? Or maaaring, ano ba yung mga collection? Mga toys, mga ganon. Right? And really na-captivate ka dahil hindi lang sa first time nakakita ng ganong kamahal, is talaga maganda siya. Amen? It's really a collection na nagre-represent ito ng beauty, represent ito ng elegance, style. Amen. And ang irony doon, of course, hindi ko binabash yung mga collectors. Ang irony doon is, yung collector is just simply admiring the things, pero hindi niya naman na-enjoy gamitin to. Right? Pagka mahal-mahal, of course, walang basagan ng trip. Yung trip nila. Amen. Pero para sa atin parang, of course, wala naman tayong ganun mga sigurong kamamahal na treasure. Pero parang, na-enjoy ba nila yon? Ganun natin, tinitingnan lang nila. Right? Sino ba yung mga kadikada ko rito? Mga 1960s pinanganak. Si bro Eric, kadikada, kahenerasyon ko rito. Ewan ko natatandaan nyo to. Naalala nyo ba yan? Sino malakas na amen? Baka ngayon buhay pa yan eh. Oh, yung iba hindi makarelate, no? Amen? Ano yan? Ha? Saan nyo nakikita yan? Sa aparador ng mga nanay natin. Right? Ang ginagamit natin, mga plastic. Amen? Mga metal na, ano. Pero ito nasa kaparate ay aparador at ayaw pagamit sa atin. Bakit daw? Para sa special okasyon, special na mga tao lang, okay? Pag pista, mga gamit mo yan. Praise God. So, we can say that, amen, nakakatuwa, di ba? Siguro may mga buhay pang mga koleksyon na ganito, no? Mahal na yan pagka binenta ngayon. Ngayon, ang umagang ito, we're going to, the title of our message is, basahin po natin lahat. 1 to go. Lakasan nyo naman. Amen. Itong congregation na ito, dapat loud tayo, no? We'll make a joyful noise. Sabihin nyo na malakas, Amen! Ayun. Touch of the Master's hand. And yung binasa natin. Sige, basahin muli natin. Malakas, ha? 2 Timothy 2:19 to 22. Verse 19. Twenty? Sanctified.
So, kaninong sulat to? Kay Paul. Para kay Timothy. Okay. Maring iba sa inyo hindi alam na si Paul was the mentor of Timothy. Okay? So, maraming mentee si Paul, hindi lang si Timothy. Pero si Timothy, masabi kong napaka-special niya kay Paul. You know? Kaya tinawag niya si Paul na son, anak niya. Si Paul kasi wala siyang anak, no? Wala siyang pamilya. And nakita ko yung bondage ng dalawa na to. Amen. Sa sulat na ito ni Paul kay Timothy, itong 2 Timothy lalo na. Parang naalala ko si David and Jonathan, ganun yung friendship nila. Amen, David and Jonathan. At here also, makikita na natin, pagka pinag-aralan natin 2 Timothy, dito sinulat ni Paul yung I have fought the good fight, I have finished the race. Kung saan malapit na siyang ma-execute. Amen. Nireveal niya sa kanya ni Lord na siya ay we're going to die. Amen. At masabi natin ito yung valedictory letter ni Paul kay Timothy. Okay? Di ba? Yung mga valedictorian, kapag mag-speech sila, di ba? Talagang prepare nila yan. Pinakamagandang speech to encourage people, right? And I can say that this really, when you study this 2 Timothy, it really reflect kung paano ang pagmamahal ni Paul kay Timothy, of course, sa church, ay makita natin yung concern niya, great concern niya sa iiwanan niyang leadership kay Timothy. You remember David when he was about to die? Amen. Na meron din siyang huling habilin. Ayun na walang iba kundi sa kanya anak na si Solomon. Right? Makita natin yan sa Old Testament. And indeed, ito yung pagbibili niya kay Timothy kung saan, ito nga, yung the best. Makikita ko parang ito yung the best na sulat niya because ito na yung ending eh. Right? But then, hindi niya sinulat dito, Timothy, alam mo, masarap maging Kristiyano, masaya, walang problema. Hindi yun ang sinulat ni Timothy rito. Amen. Na kung saan, ganun ng, lagi natin narinig to encourage people. But this one is different. It's the opposite. Because Paul, been honest to Timothy to tell him that there will be a suffering, amen, while you are ministering or serving the Lord. Because Paul planted one of the churches, itong Ephesus, na si Timothy, as a young pastor, dito niya i-turn over yung pagiging pastor ng Ephesus Church. And of course, na-train na naman niya si Timothy, of course, lagi niya kasama niya sa ministry si Timothy and he's been mentoring him. But then, ito pinaalala niya sa kanya that while he was in prison, do not be ashamed of me, sabi niya. Do not be ashamed of the testimony of Christ or of me who are a prisoner because of the gospel. I suffer for the gospel. Amen. At yun yung sinasabi niya, yun ng kung saan kailangan mag-endure ka. You need to endure a hardship like a soldier, katulad ng sundalo. Kailangan natin ng endurance, kailangan ng pagtitiis. Amen. Bilang lingkod. And hindi lang yon, you need to discipline yourself, spiritual discipline, just like an athlete. You need to follow the rules. Amen. And the same way also, be a hard-working farmer. Yun yung mga illustration ni Timothy about serving or service to the Lord or ministering to the Lord. And yun din, sinabi niya rin kay Timothy how there are many kung saan mentor din si Paul na hindi naging katulad ni Timothy. There are people here na na-mention with their names who were unloyal to the cause, unloyal to faith. Amen? Sinabi niya rito, it's about 5 names ang sinabi rito. That you will also, people will betray you. Amen? And yun ang sinasabi niya, yung mga pain na pwede niyang harapin, amen, sa ministry. Pero pinakita rin ni Paul dito how to encourage him that there are people who are loyal to the faith. Amen? He commended
some people also that are faithful to the gospel in Jesus' name. So, meron din dito, before this 19, actually, Timothy was reminding, Paul was reminding Timothy not to strive, not to make effort of striving sa mga disputed words na kung saan sabi niya, yung mga nakakarinig, it will be a ruin to the hearers. Kaya huwag ka mag-effort ng mga disputes, mga arguments, yung mga foolish arguments that will, mag-ano pa ito ng mga godliness. Sabi, magdadagdag pa ito ng mga ungodliness sa mga nakakarinig. And ito nga si Hymenaeus at si, I hope I read it right. Si Hymenaeus, ang sinabi niya rito, at si Philetus, kung saan ay mga kasama rin sa mga Christian din, pero hindi sila tunay na Christian. They're just professing Christians who are really false teachers, that they are what? Tinuturo nila that the resurrection is already past. Sabing ganon. Mga undoctrinal teachings that sabi doon that because of their teaching, it overthrow the faith of some. Maraming naniwala dito sa mga false teachers na to. So ganoon din daw. I mean, in the church, meron din mga maglalabas sa mga false teachers kung saan ay mga antichrist na para maghayag ng mga kaguluhan or mga false doctrine or false teachings. Kaya nga sabi dito, nevertheless, ano man nangyayari na yan, nevertheless, the solid foundation of God stands. Right? The solid foundation of God stands. Having this seal, the Lord knows who are His. And anyone who name the name of Christ, amen, depart from iniquity. Sabing ganon. Yun ay isang warning. Sa mga Christian, you are carrying the name of Christ when you say you're a Christian. That's ang sinasabi rito. If you are carrying the name of Christ, depart from iniquity. Right? So, una natin titingnan, sabi nga rito sa verse 20, in a great house. What is the great house? It could be the kingdom of God. It could be the church. Or we can say a temple. Amen, the old temple. Gusto niya ilagay natin yung sarili natin, imagine natin a great house. For example, the temple. Temple, those mga materials mostly na ginamit, especially sa Holy of Holies, are made of gold, right? Made of gold. Candlestick, right? Yung offering, table, yung marami doon na kung saan is made of gold. Maging mga kortina, yung mga materials doon is made of gold. So, in a great house, sabi doon, there are not only vessels of gold. Hindi lang daw. Mga sisidlan na yari sa ginto o pilak, silver. But also wood and clay. Right? Some for honor and some for dishonor. Okay? Even in the temple of God, hindi lahat naman doon ginto lang at pilak. Meron ding wood and clay. So, how we're going to define this one? Ibig sabihin, pag sinabing gold and silver, yun yung vessels of honor. Amen? In which, I believe, maraming mga explain ito, na ito yung vessels of honor. At yung vessels of dishonor, yung wood and clay. Ito nga ba? Right? Yes, gold is a very expensive material. Ano pa ang qualities ng gold? Gold is, we can say, durable. Gold and silver. Right? Kaya doon sa temple, yun ang mga, especially sa holy courts, yun ang ginamit na materials because durable siya. It will last many years, actually hundreds of years, naglast yung materials that made of gold. Hindi siya basta-basta nasisira. Okay? And of course, we know that gold and silver are used in jewelry. And it relates to beauty.
Right? When you say gold and silver, rays of beauty. Aesthetic siya. Aesthetic. And ito nga kaya yung sinasabi ritong honorable vessel. Naalala niyo sa Exodus, when the nation of Israel came out of Egypt, ang dami nilang ginto at pilak. Right? Ano ginawa nila nung mawala si Moses? They melt the gold and they made the golden calf. You got it? So doon tayo makita na gold and silver can be made into idols or anything that will dishonor God. Naintindihan ba natin? It's not because of this quality, pero kung paano natin gagamitin yung vessel na yon, it could be a vessel of honor or also a vessel of dishonor. It's upon the person who's going to use that. Amen ba? You got it? So, but also wood and clay. Yes, wood and clay are very common, especially in the ancient time. Wala pa naman plastic nun, di ba? Di pa na-invento. Unlike ngayon, yung mga gamit natin sa kusina, gamit natin sa bahay natin is made of plastic. Which is, we can say, why wood and clay is a very common na ginagamit daily, right? If you imagine Jesus Christ, he was a carpenter. Imagine niyo yung kanilang dining table, dining area is made of, yung cups nila in place could be made of what? Wood or clay. Di ba? Pero ito'y kagamit-gamit sa kanila for everyday use. Right? So hindi natin pwede sabihin na yung wood and clay is a vessel of dishonor kasi we can say that mas ginagamit pa nga siya, useful. Amen ba? Nakuha ba natin? So, yun ang masabi kong I interpret this verse, for us also to analyze it. And if you agree with me, let us continue. Sabi dito, therefore, if anyone cleanses himself from the latter, ano yung latter? Yung dishonor, vessel of dishonor, kung sino man na maglilinis, amen, sa vessel na dishonored vessel, sabi doon, he will be a vessel of honor. Sanctified. When you say sanctified, set apart. Gagamitin ko to para sa special na gamit. Pag sinabing set apart. Sanctified. And useful for the master. Amen. So whatever it is, gold or silver or wood and clay, kung ililinisin mo, amen, at kung saan ay i-dedicate mo, amen, for the master to use it, is masabi nating he will be a vessel of honor. You will become vessel of honor in the master's hand. Right? Prepared, para saan? Prepared for every good work. For a useful purpose. For useful work. Sabi, ganun tayo kapag tayo ay hinawakan ng master's hand ng ating Panginoon. Pag sinabing master is Panginoon. Amen? Lord. Yun. Kaya sabi niya dito, yes, if anyone cleanses himself, binalaan niya si Timothy, flee from youthful lust. Free from youthful lust. Instead, pursue righteousness, faith, love, peace, because bata pa si Timothy. Alam natin, yung mga kabataan is mapupusok yan, di ba? And imagine niyo mga kabataan ngayon, how they are so mapusok. In lust. They are so adventurous, they are so courageous in exploring things. They are so vibrant. Ganun sila. They are full of energy. Pero sabi dito ni Paul, layuan mo siya. Alisin mo sa sarili mo yun. Sabi, lumayo ka. Pursue righteousness, faith, love, peace with those who call on the Lord out of the pure heart. Hindi mo lang pupursue, kundi makipag-fellowship ka sa mga tao na kung saan merong ganong dalisay na puso. Sa mga tumatawag sa Panginoon,
Sabi, doon mo spend ang time mo. Right? Sa mga tao na kung saan tumatawag sa Diyos, yung makadiyos. Dahil meron silang dalisay na puso. So vessels of honor are vessels that are set apart for the Master's use. Amen. You know, pag sinabing great house, makita natin dito kung sino may-ari ng great house na yon. Balikan na natin yung sinabi sa 19. Ano sabi? The Lord knows who are His. It means to say that the great house, yung great house, siya yung owner. Siya yung builder. Amen. At pagka si Lord ang nag-build, very strong ito, immovable. And His kingdom, we can say, is the everlasting kingdom. We can see it many pages of the Bible. It says that the kingdom of the Lord is an everlasting kingdom. And He rules, siya yung naghahari throughout all generations. The kingdom of God. The kingdom of God that no bounds, no boundaries. Amen? That keep on expanding, keep on growing and growing. Imagine ninyo, no? Araw-araw, ilan ang mga tao na born again? Ilan ang mga tao na kung saan is being what? Accepted sa kingdom of God. While in the ancient times, we can say, if we're going to look at the history, may mga empires or kingdom that really rose in power. Just like the Egypt. Amen? Yung panahon nila Moses, right? Ang Egypt talagang superpower sila. Assyrian Empire, Babylon Empire, Medi-Persia. You know what is Persia? Yan po yung Iran ngayon. Dati po sila ay talagang Iran. Sila yung on top sa power, pagdating sa power. Ano pa? Greece. Rome, alam natin ang Roman Empire. They are what? Kingdoms or empires that rose and fall. They rise in power, but also fall. At kung titingnan natin itong mga binanggit natin ngayon, mga empires na ito, ancient empires, is ngayon talaga sila ay, left behind. Right? They were left behind. Ito, masabi natin, they achieve in powerful heights. Naghari sila sa mundo, but ultimately, they decline. Their legacies remind us, kaya natin inaalala ito, yung kaiksian lang, yung short na period ng power na magiging lesson natin when we learn history. At maaalala rin natin na kung saan isang kingdom lang ni God, amen, ang mag-stand forever and ever. So I will ask you, which kingdom you belong? Amen? Dalawa lang. Kingdom of this world or kingdom of God? Choose the kingdom to which you will belong. Hindi po pwede din sa gitna ka. Right? And which kingdoms do you desire to join and to thrive in? Dito makita natin in a great house, we can see that God is calling us. Calling us. Ang sabi nga dito sa first chapter ng Timothy, He saved us, we as Christian. He saved us and called us with a holy calling. Not according to our works, but according to His own purpose and grace that He has given to us. Tinawag niya tayo pero hindi ayon sa ating gawa, pero sa ayon sa Kanyang sariling layunin at sa Kanyang biyaya na binibigay sa atin. Right? There's a calling, but there's also a provision. Masabi natin dito. Kaya, ang tanong ni Lord, are you willing? Are you willing to serve the King of all kings? Or the other way around? Dahil marami kung saan ang they rejected what God is
is offering them. At hindi lang po sa labas, kundi mismo sa loob din ng church. Masabi natin. At yun po nakakalungkot. Kasi nga, sabi dito, kapag ka hindi ka willing, doon pa lang, just stop going to church. Because wala mangyayari sa buhay mo if you don't have the willing heart. Right? Hinahanap ni Lord yung willingness natin to serve. Yung willingness natin, yung trust na tinatawag. Are you going to trust God? Are you going to believe in Him and offer, amen, your life to Him? Because when you are willing, God will call you. Doon pa na mag-umpisa. Pagka willing ka, tatawagin ka ni Lord. And when God called you, doon naman masabi natin, He will test you. Right? Praise God. Kaya yung iba, ayaw na mag-proceed eh. Kasi, andun na, nararasan nila mga testing. Right? Pero when God tested you, ano mo bibigay ni God? God will empower you. And when you are empowered, what? God will prepare you. And when you are prepared, God will strengthen you. And when God strengthens you, God will use you. And when you are used by God, amen, pag wala na tayo rito, ginamit tayo ng Panginoon, God will reward you. Malinaw ba? Malinaw ba? Amen. Praise God. Sabi nga sa Isaiah 1, if you are willing and obedient, you will eat the good of the land. Promise ni God yun. If you are willing and obedient, you will eat the good of the land. But if you refuse or rebel, you will be devoured by the sword. So laging binibigyan tayo ni Lord ng choice. Are you willing or obedient? You can also refuse and rebel. Sabi niya, ito, pagpilian nyo. Gusto niyo ba ng life or death? Gusto niyo ba ng blessings or curse? Amen? Gusto niyo ba ng good or evil? Lagi yan, meron tayong choices to make sa buhay natin. At maaaring ngayong hapon na ito, yun ang tanong natin sa Panginoon. Anong pipiliin mo? Right? God will prepare you to make you ready. Kaya nga this month, diba? Christ is enough to equip us. Yun ang sinabi, to make us equipped, complete for every good work. Dito rin yun sa 2 Timothy, chapter 3, sa 16 and 17. Right? He wants to use you for a particular divine purpose. Imagine niyo, nandun kayo sa kamay ng Creator, ng Diyos na kung saan is, lagi natin sinasagot, God is good all the time. All the time God is good. Pero gano'n natin naintindihan yun? Kung hindi natin sinusukang buhay natin sa Kanya, how you can say that God is good? Kung hanggang ngayon, nandun ka pa sa, in the valley of decision, andun pa rin na kung saan is, nag-isip ko pa rin, tutuloy ba ako o hindi? You know, vessels of wood and clay, sabi nga natin, very common material. Ang gold and silver are expensive material. But some for vessels of honor and some for dishonor. Sabi dyan. You know, the master, kahit sino man, di ba? Kung ikaw yung master, o nagtuturo ka ng isang klase, paano mo magagamit, amen, paano mo matuturuan ang tao na yon kung unwilling naman sila? The same way with the master, he cannot use you. He cannot use an unwilling vessel. He cannot use an unwilling vessel. He cannot use what? Yung kung may resistance tayo or may doubt tayo. No, He will not force you. He will not force you. Ganun ka-gentle si God. He will not force you, but He will give you a choice. Amen? Hindi ka niya pwedeng gamitin. Lalo na kung ikaw ay unwashed. Amen? Kasi kahapon, naalala ko nandun ako sa sink, kitchen, no? And sabi ni Ike, walang baso.
Ang dadumi ng baso doon sa sink. Biglang nag-flash sa akin, nga, no? Paano gagamitin ni Lord kung marumi yung baso? Kahit sino man sa atin, hindi gagamit ang baso kung inom ka at doon sa marumi yung baso, right? Unwash. Lalo si God. Yung kinanta natin, He's holy. Sabi nga sa Bible, kahit yung mata niya, His holy eyes cannot see evil. Ganon siya ka-holy, ganon ka-pure ang kanyang mata. Amen? Kaya nga ganon, sabi, pagka ikaw may kasalanan, He cannot touch you. Amen? Na kung isipin natin, parang, kadiri ka. Ganon si Lord. Ang kasalanan sa atin. Kadiri ka, hindi kita mahawakan, madumi ka. Hindi kita marinig. Ano ka mo? Ano ka mo? Kasi puro ka kasalanan, puro ka karumihan. Kaya nga sabi, He hide His face. He's hiding His face. Amen ba? Kaya siguro tayo mana talaga kay Lord, no? Made in God's image. Kasi ganun din tayo, di ba? Pag may marurumi, ayaw natin. At ganun ang kasalanan sa harap ni God. Ganun ang kasalanan. But thank God, sabi, if anyone cleanses himself, anyone who names the name of Christ, depart from iniquity. Di paraan. Right? Repent from your sins. Unang-unang preaching ni Jesus. Sa kanyang, when He started the ministry, yun agad. Repent, for the kingdom of God is near. Ito po ang nangyayari ngayon sa church, eh. You know, a lot of church goers. Pag sinabi mong Jesus is your Savior, walang problema sa kanila. Walang problema. Yes, siya ang aking tagapagligtas. Yes, yung cross ay din pinakita ni Lord ang pagmamahal niya. Pero when it comes to preaching about sin, about repentance, hindi lahat we agree. Amen? Kasi we love sin. Lagi yung choice. Kapag ka narinig natin ng truth, siya sabi ni Lord, mahal mo ba ako? Kangina nga, di ba? Sabi ni bro. Mahal mo ba ako? Kung mahal mo ako, alisin mo yung bagay na ayaw ko. Ganun lang yun. Amen? Ganun lang yun. Mag-repent ka. Magbago ka ng direksyon. Hindi pwedeng papunta ka doon, sasabihin mong mahal mo ko. Eh, magkaiba tayo ng direksyon. You are going towards death, to going sin. Going doon sa mga maruruming bagay. Ang sabi niya, mag-repent ka. Ibig sabihin, mag-U-turn ka. Bumalik ka sa akin. Right? Hindi pwede nasa roundabout ka. 10 years ka ng Christian, roundabout ka pa rin. Roundabout ka, mahihilo ka lang sa buhay mo. You will be confused. Magiging parang lagi kang uncertain sa buhay. Wala kang direksyon. Dahil andun ka pa rin, hindi mo maiwanan yung minamahal mo. Kaya nga sabi sa 1 John, right? Do not love the world or the things of this world. What are the things of this world? The love of the flesh, the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Iyon yung bagay na kung saan sinabi ng Panginoon, iwanan na natin ang sanlibutan. Hindi ibig sabihin ng mundo na to, ha? Yung sistema ng mundong ito, huwag kang makianyo, huwag kang makiayon. Nung tayo po ay maging mananampalataya, ang dami po nating mga dilalang mga makasanlibutan na sistema nung tayo ma-born again. Pero we thank the Lord for the Holy Spirit na kung saan nag-sanctify sa atin. Right? Na dati yung bibig natin, punong-puno yan ng mura, punong-puno ng, blasphemy, punong-puno ng curse, punong-puno ng criticism. But then, binago ni Lord. By the power of the Holy Spirit, binago niya tayo. At naging bago tayo. Amen. The old things have passed away, and behold, new things have come for those who are in Christ Jesus. At yun sinasabi niya, flee youthful lust. Kasi nga, itong Bible, makikita natin dito, ang flesh dapat pinapatay natin yung desire ng flesh.
Naalala niyo ba sa Galatians 5? Sabi, crucify the flesh. Crucify the flesh with its passions and desires. Patayin nyo yung masasamang hilig ng laman. Right? At I believe na marami sa atin dito kung saan has a testimony of how God changed their ways. Amen? Change their thinking, change their mind, renew their minds, transform, knowing the will of God. Right? Dati yung appetite natin sa paggawa ng kasalanan, nandun, gutom na gutom tayo. We always looking and pursuing sin dahil mahal na mahal natin kasalanan natin. Right? Sabi ko nga kagabi sa Siardia, ako dati lagyan mo na ako ng alak dyan. Amen. Nagkakandara pa na ako. Hindi ko na alam gagawin ko kasi gusto ko nang matikman yung alak. Ganun yung appetite ko sa kasalanan. Ganun yung appetite ko sa yung flesh ko. Na always desiring, amen, the pleasures of sin. Pero sinabi sa Bible, kailangan patayin. At tinulungan ako ng Panginoon. Pinatay niya yung appetite ko. Amen. Not only doon sa kasalanan ng masasamang bisyo, kundi sa napakaraming bagay. At patuloy pa rin nagwo-work sa akin ang banal na Espiritu. There are things na kung saan mariremind ako, bakit masyado kaya hatang in-spend mo yung oras mo dyan? Amen? Ganun yung flesh natin sa una. Praise God. Kaya yung dapat yung flesh patayin totally. Kaya sabi sa Romans 13:13, let us walk properly. Let us walk properly as in a day. Parang ito na yung huling buhay mo. Sabi, let us walk properly. Lumakad tayo ng maayos na parang ito na lang yung huli mo sandali. Amen. Ganon. Sabi, do not what? Huwag kang mag-indulge sa paglalasing, revelry, lust, lasciviousness, strife, envy. Sabi, huwag mong pagsayanganin ang oras mo sa mga bagay na yun. Lumakad ka na matuwid. Sabi, put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill His lust. Huwag daw nating pakainin yung flesh. Amen. Alam ko marami dito, pinatay na yung flesh, pero pinapakain nyo pa rin. Kaya nagre-resurrect yung flesh eh. Right? Nakuha nyo ba? Nagre-resurrect siya. Bumabalik ka sa dati mong gawi. Right. This is a sad thing na nangyayari ngayon. Amen. Sa napakaraming Kristiyano nakikita ko. Amen. Praise God. Na kung saan andun niya yung complacency, parang routine na lang yung ginagawa pag pumupunta ng church. Pamilyar na sila. Okay, pupunta ako ng gantong oras, 5 minutes, may 5 minutes pa. Tapos, pag nandun na, nakaupo, saan ba yung pwesto ko? Ayun, pwesto ko. Sorry ha. Parang yun na talaga yung pwesto mo. Parang gano'n na lang every week. O yan, magpe-praise and worship na. Taas kamay. Baba. O, palakpak daw, palakpak. Napaka-boring na ng buhay. Bakit? Yes, binago ka. Maaari na sino yung fruit of the Holy Spirit. Naging loving ka. Amen, naging pasyensyoso ka. Naging peaceful ang buhay mo. Naging mananampalataya ka. Or faithful ka. Pero wala na yung power. Wala na excitement. Bakit? Wala na excitement. Dati pagka magsa-Sunday pa lang, excited ka. Ngayon, para pamilyar na lahat. Amen. By the way, hindi ikaw yun, yung katabi mo ha. Sabi siguro niya, ay, hindi pala ako. O sige, hindi kayo, ibang church to. Praise God. Kaya nga, ganun na nangyayari. Nagiging ritual na ang lahat. Just like the old days. Remember? Ritual na. Alam mo na kung kailan luluhod. Alam mo na kung saan kung kailan magko-communion. Alam mo na kung routinary na. Amen. Tapos pag tayo sinopering punta mo na CR kasi mag-washroom ka, no? Kailangan washroom muna ka. Bakit? Kasi kailangan mag-washroom mo, matagal mag-preach si pastor, lalo si Pastor Jojo.
Kabisado mo na. Kabisado mo na yung mga ginagawa mo, routine na lang, routine. Pero wala na yung fire. Wala na yung zeal. Wala na yung power. Right? Wala na yung power. Dati, lagi kang talagang handoon pag kami mga fellowship. That's the dilemma that's happening now in the church. Kaya nga sabi, if anyone cleanses himself, you are called by God. At nais yung makita yung durability natin. Yung durability natin. Makita sa atin yung beauty as a Christian. Makita sa atin yung liwanag. Right? Yes, meron kang fruit ng kung saan isa ikaw ay masayahin. Amen? Pero nasa yung power. Sabi, yung light na yun, na will glorify, pag naiwalawan yung iba, is they will glorify God. Yun yung power. Yung gift mo is light, pero nasa yung power. Kasi maaaring tinatago mo siya sa ilalim yung light. Right? Okay, salt. Anong qualities ng salt? Ha? Hindi, quality. Maalat. Di ba? Maalat. So, tanungin mo katabi mo, maalat ka ba? Ha? Maalat ka ba? Asim. Kaso sa Bible sabi, you are the salt of the earth Praise God. Hindi naman yung asim ng mundo Sabi, salt of the earth. Kasi kung maalat ka nga, nagbibigay ka ng flavor, amen, sa mundong ito, supposedly, at ikaw yung nagpipreserve, pero sabi, if you lose your flavor, how can you be used? Right? You are called, but hindi ka magamit. Wala ka ng power. Wala ka ng alat. Wala ka ng init. At yung sinabi sa Revelation, hindi, you're neither cold, you're neither hot, you are lukewarm. Ang sabi doon, I will spit you. I will vomit you. And he's talking to the church. Mga kapatid. Ano nyo ba yung gold? Bumababa ang value niya kapag meron siyang tinatawag na dross. D-R-O-S-S. Right? Ano yung dross na yun? Yun yung mga nahahalo sa gold na mga impurities. Na mga metal na kung saan is very dangerous kapag nahalo sa gold or silver or yung mga metal na yon. Una sa lahat, nadi-diminish yung quality niya, yung purity niya. Yun ang gold. At ang kailangan sa gold, para maging pure, kailangan to pass the fire. Kailangan siyang dumaan sa apoy. Yun yung tinatawag na refining process. So that the gold will, may separate yung dross. Kasi pagka yung pinainit, lulutang yung dross. May iwan yung gold. At yung dross na itatapon, i-remove. Ganon ginagawa ng fire. Amen? To remove the impurities sa gold and silver. Kaya nga naalala ko si Job Remember Job? He passed the test, right? Yung great trials na nangyari kay Job. At sabi niya, when God has tested me, I shall come forth as gold. Sabi yun ni Job. When God has tested me, I shall come forth as gold. Tayo, ayaw natin na mainit Right? Ngayon nga lang Ba't maraming hindi nag-church? Kasi mainit. Iniwasan natin init. Pero alam niyo ba, yung fire is may ginagawa yan sa buhay natin.
Pag tinignan natin yung mga vessels, different vessels na yung sinabi dito, gold and silver, ano yung relationship niya sa fire? Right? Makikita natin, yung gold nga at silver, inaalis yung ano? Yung mga impurities. Pag naman, fire and wood, ano naalala nyo? Ha? Fire and wood, ano ibig sabihin? Ibig sabihin, yung wood, ano yung relationship niya sa fire pag sa Bible? Burnt offering. Right? Burnt offering. Pagka clay, ano naalala nyo kapag ka fire and clay? Siguro, wala tayong masyado alam sa pottery, no? Pero may understanding tayo about that. Sabi nga, yung clay, pagka siya ay hinubog ng potter, hinahanda na niya yung pugon. Right? To bake it or to heat it with a certain temperature. Na, pagka nilagay ngayon yung clay na yon na malambot, pag nilagay sa fire, ay magiging durable siya, magiging matigas. Kaya may tinatawag na ceramic. Amen? Which is also, we can say in many houses, na may mga ceramic display sila, di ba? Dahil maganda ang ceramic. So, yun ang ginagawa ng fire. Kaya nga, sabi, if anyone cleanses himself. At sinabi dito sa 1 Peter 1:6-7, para maintindihan natin. Sabi dyan, let's see. In this you greatly rejoice, though now for a little while, if need be, you have been grieved by various trials. Sabi gano'n, naintindihan nyo ba? Sa buhay po natin, kinakailangan na tayo ay humarap sa mga trials, mga pagsubok, iba't ibang pagsubok. Bakit? That the genuineness of your faith, being much more precious than gold, which perishes. Sa tingin ng Panginoon, yun yung mas, titingnan niya, yung maging genuine yung faith natin. Kaya tayo pinapadaan sa mga pagsubok. Kaya po yung fire di dapat natin iniiwasan, bagamat ating inahanda tayo ng Panginoon for something, what? More precious. Na maging more precious tayo, maging more useful tayo. Yes. Kaya nga, kapag ka pinipreach ang suffering, parang wala kang gana. Kasi ayaw natin ng suffering. Pero God works through our suffering. Amen? Sa mga trials na hinaharap natin, sabi, mas precious pa nga siya sa gold na nawawala. Yung faith. Ibig sabihin yung beauty, yung sabi natin strength, pwede siyang mawala. Pwede siyang mag-fade. Amen? Pero yun ang lagi natin gustong makuha sa buhay natin kasi visible siya. Madali siyang makita. Kaya tayo, mga mananampalataya, as much as possible, mapakita natin na tayo ay loving, tayo ay pasensyoso, amen? Tayo ay Tayo ay peaceful, faithful, right? Ganon. At sabi rito, though it is tested by fire, may be found to praise. Para saan? To praise, honor, glory, at the revelation of Jesus Christ. Ganon. Yung genuineness ng faith natin, yung authenticity ng faith natin. Kasi kung fake ang faith mo at dumaan yan sa apoy, ano mangyayari? Kuya niya plastic. Right? Masusunog. Right? Kuya na fake. Malalaman na kung saan ay hindi ka authentic kapag ka plastic yung papas doon sa test na yon. Kaya nga may sinabi si Jesus about the parable of the soil. Men, yun doon mga kung saan nahulog yung seed doon sa stony ground. Stony ground. Sabi with joy, andun, yung nakarinig sabi, wow, ganda na preaching. Wow, praise the Lord. Praise the Lord. Iba makakakita nun, wow,
tinouch siya ni Lord. Wow, nakaka-bless naman yun. Pero sinabi doon, yung nahulog doon sa bato, pag dumaan ang mga tribulation, pag dumaan ang mga pagsubok, nalalantay yung seed. Pag dumaan ang mga testing about their faith, about the word, hindi na siya tumutubo. Kasi yung faith niya is fake. At lagi yung sinasabi, malalaman mo ang karakter ng Kristiyano pag dumaan siya sa crisis. Tingnan natin nung nangyari ng COVID. Amen. Nung mangyaring COVID, paano lumabas yung karakter natin? Andun ba yung takot na takot tayo, worry na worry tayo sa buhay natin? O ikaw yung isang kung saan lumabas yung karakter mo, yung genuineness ng faith mo kay God, yung trust mo na ano man mangyari. Amen. Andun pa rin yung kagalakan mo, andun pa rin na kung saan yung power ni God, yung beauty ni God nakikita sa buhay mo. Hindi kapangitan. Amen. Ng mga peking, mga faith. Kailangan ng fire. At gumagamit si Lord ng fire to test ang genuineness natin. Kaya nga, if the gold is not properly refined, ang gold, kung ito ay hinayaan natin, di natin pinansin na may mga impurities na siya, ang mangyayari, madidiminish ang kanyang value, ang kanyang quality. Kaya kailangan ito pumas sa refining process. Yun nga, involves heating. In Jesus' name. God uses fire to see authenticity or genuineness of our faith. Yung mga trials. Na sinabi rin ni James, count it all joy, my brothers and sisters, if you face trials, various trials. Because the testing of your faith, it produces what? Perseverance. It produces what? Character, hope. Nakita natin yung pinaproduce ng fire sa buhay natin. And that is faith. Kaya tawagan tayo to walk by faith and not by sight. Ang sabi rin ni Paul kay Timothy, fight the good fight of faith, holding on to eternal life. Just like a soldier who endures hardship, we need to fight, good fight for our faith. We need to fight a good fight. Amen. Yung pagtawag na sa atin ng Panginoon, like an athlete who discipline himself and competes according to the rules. Like a hard-working farmer, kailangan daw maging pasensyoso tayo. Patiently waiting for the crops. Ito nga sabi ko, ito yung saddest things na nangyayari sa mga Christian believer. Yung spirit of complacency. Ano ibig sabihin ng complacency? Yung satisfied ka na kung saan ka naroon. Nakuha niyo ba? Oy, okay na, born again na ako, okay na yun. Okay na, binago na ako ni Lord. Hindi na ako naninigarilyo, hindi na ako umiinom. Okay na yun. Okay na yun, yung mga kamag-anak ko, nakita man yung pagbabago ko. Yes, it's a wonderful testimony. Hindi natin mamaliitin yun. It's a good and wonderful testimony na dapat nga, maging saksi tayo kung paano tayo binago ng Panginoon. Kaya lang nangyayari nga is kapag nandun na yung familiarity, nandun na kasi nagsettle ka na, complacent ka na, satisfied ka na kung ano ka. Kaya wala nang growth, wala nang power. Amen. Yung fruit ng Holy Spirit, just remain a fruit. Ano yung fruit? Yung wino-work ni God sa atin, within us. Okay, within us. Yung Holy Spirit, hindi tayo nagpa-produce ng fruit of the Spirit. Ilan yung qualities na yun? Siyam. Right? Sino nakakabisado ng fruit of the Holy Spirit in Galatians 5? Love, joy, peace, patience, kindness, faithfulness, gentleness, goodness, and yung number 9, self-control. Right? Yun po. Singular lang po siya, fruit. Kasi interconnected siya. Interconnected yung qualities na yun. Na dapat sabi,
ganon yung if you walk in the Spirit, you will not gratify the works of the flesh. And that's the fruit of the Holy Spirit that God will produce in us. Kapag isineparate natin ang buhay natin away from the things of the world, from the love of the world. Ganon. Amen. Yung flesh na yun, pinatay mo na. Ngayon, mag-work siya ngayon. Babaguhin tayo. Yung puproduce tayo ng love. Yung dati ko, pagkasungit-sungit, ngayon, naging gentle ka na. Right? Right? Yung dati mga barumbado o barumbada, ngayon, ando na yung self-control mo. Amen ba? Yung dating mainipin, lalo magdadrive, no? Nagdadrive ka. Andali mo, konting may magkat lang sa'yo, galit ka na agad. You know? Praise God. Pero thank God because binabago niya tayo. Through the works of the Holy Spirit sa atin. Natatransform tayo. Inawit natin kanina, to change my heart, may I be like you. Yun pong trabaho ng Holy Spirit sa atin. Isa sa mga trabaho ng Holy Spirit sa atin. He's guiding us, He's helping us. Ano pa? He's the one who is helping us producing the fruit of the Holy Spirit. At ano pa? Pinapaging Kristo tayo. Christ-likeness. Yun po ang work ng Holy Spirit sa atin. To be like Christ. Praise God. So siguro iba sabihin, at least, born again na ako. At least I'm enlisted as a soldier. Soldier na ako ni Christ. At least, nag-participate ako maaari o athlete sa Olympics. Okay na yon. They just settled for that. At hindi na sila feel motivated to serve God. Wala na yung excitement ng kanilang mga ginagawa. You know, it is essential to make an effort for a deeper connection. At avoid natin, amen, that our faith is parang meron tayong check mark. Okay, 3 o'clock na, matatapos na, o 4 o'clock, matatapos na yung service. It's time to go. And God bless you, see you on Monday o Sunday. Parang chinek mo na, okay, matinda ko ng Sunday. Ganun na lang, routine. Ganun na lang, routine. Unlike before, nandun yung joy of salvation. Na kahit wala kang mamasahe, magme-metro ka, magbabas ka, makarating ka lang. O kung wala kang pera, lalakad ka, malayo, kahit sa metro, pero dahil excited ka. Pero ngayon, nandali na ng mga alibis. Napakadali natin gumawa ng excuses. Napakadali. Sabi nga doon sa awit, say please is the magic word, di ba? Yeah? Please is the magic word. Ngayon, yung I'm busy is the magic excuses. Lagi yan. I'm busy is the magic alibi. Paano kung sabihin sa'yo ni Lord, busy ako eh. Teka lang dyan, nak. Paano na? Paano na kung sabihin sa'yo ni Lord, eto na yung huling araw mo. Kaya sabi, lumakad ka na maayos. Ito na yung huling araw mo. Paano ako paramdam sa'yo ni Lord? Katulad ni Paul. Malapit na yung papatayin ka. Ano kaya isusulat natin? Ano kaya iwan natin sa mundong ito? Ha? Bilang isang Kristiyano ay iniwan natin. Sasabihin ng tao, labing naman yan eh. Pasensyoso yan. Sa sobrang patient mo, dahil nandun ka, nagsettle ka na doon, wala na yung power. Hindi ka nag-share ng Word of God. Nung ma-receive mo yung Word, yung Gospel, sabi mo, can I share ko to sa family ko? Sabi kaibigan ko, kailangan ko i-share to. Pero ngayon, di mo na maramdaman yun. Sumobra yung patient mo. Sabi ni Lord, sharean mo naman. Sabi, Lord, patient. Of course, napakahalaga po ng fruit of the Holy Spirit. Amen? Kung gaano kahalaga yung fruit, ganoon din kahalaga yung power.
Kasi kung puro ka naman power, wala kang fruit. Hindi rin pwede yun. You are a dishonored vessel. What I mean by that? For example, napagaling mo kumanta. Nakapagaling mo sa isang arm ng ministry. Meron kang gift doon. Pero wala kang love. Meron kang power, meron kang talent, pero wala kang love. Ano sabi sa Bible? You can speak all the tongues of men and angels, but not love. You are like a sounding brass or clanging cymbals. Puro ka lang ingay. Wala kang dating. Walang meaning. Amen ba? Hando ka nga na kung saan, lagi nakangiti. Kung ikaw nasa, welcoming. Pero kung wala kang love, paano mo ma-encourage yung mga taong makakita sa iyo? Amen. Ando ka nga sa connection, pero ikaw yung pinakamasungit. Mga tao, anong power yun? Wala. Madi-discourage pa yung mga tao sa iyo. Kaya napaka-importante ng love. Yung fruit. Yung fruit of the Holy Spirit sa atin. As a vessel of honor, ang ibig lang sabihin nito is you need to cleanse everything. Remove everything, yung impurities na yan. Maring ito yung ating, yung pagiging makamundo. Yung mga bagay na kung saan nagawa ng laman. Amen. Yung mga habit natin na is a wrong habit that's not bring glory to God. O maybe may mga addiction tayo na kung saan is hindi natin matanggal sa buhay natin. You need to pass through the fire. Amen. And I believe everyone who are here today wants to have the fruit of the Holy Spirit. Amen ba? Lahat tayo nagdi-desire niyan. Amen. Nagpe-pray tayo kay Lord, Lord, gawin mo naman akong pasensyoso. Gawin mo na akong loving. Amen. Tapos, doon ka nilagay ni Lord sa isang kumpanya na kung saan is, nakita mo yung mga amo mo doon is pagka-rude or sabihin natin unloving. Ngayon, babalik ka kay Lord, Lord, di ba pinagpe-pray ko sa iyo maging loving ako? Sabi nga, ang sagot ko. Paano matututo na magmamahal kung di mamamahal yung mga unloving? Maging sensitive tayo sa tinuturo sa atin ng Panginoon. Kasi minsan, pagka ganun, Lord, nawawalan ka na ng excitement eh. Parang hindi nasusunod yung mga pinagpe-pray mo. Pero kung tayo sensitive, amen, sa call ng Spirit sa atin, is we can say that God can easily work in us. God is preparing you. That's what it means. God's preparing you, and if you are prepared, He wants to empower you, to strengthen you. Amen. And when you are strengthened, God will use you. Hindi niya ginamit yung clay. Pinatigas muna niya yung clay, right? Amen? Pinatigas niya muna yung clay. Ganon din yung mga gold o silver na kung saan, kung yan may mga impurities, hindi niya gagamitin. Kaya kung may mga pagsubok man sa ating pananampalataya, o may mga bagay na kung saan sa tingin mo is a trial sa atin. Amen. Huwag tayo magreklamo. Bagkos tayo ay humingi ng paggawi sa Kanya, pagtulong sa Kanya lagi. Napakahalaga po niyan. And remember Shadrach, Meshach, and Abednego. Naalala niyo ba siya? Ang ibig nang sabihin nito is, pag tayo dumadaan sa apoy, kasama natin ang Diyos. Hindi niya tayo iwanan mag-isa. That's why the Bible says, di ba? We have the high priest who can sympathize with us. Dahil ang ating Panginoon, dinaanan niya lahat. Lahat ng paghihirap. Alang-alang. Amen. Para sa ating kaligtasan. Na kanyang pagpalit ang kanyang buhay. Para sa mga undeserving vessel na ito. Amen ba? Imagine nyo ang sarili natin. Na dati tayong walang kahalaga-halaga sa mundo. Para tayong isang homeless, pulubi. Amen. Now,
you are alone and dirty and in despair sa buhay. Na eventually, ano mangyayari sa'yo? Mamamatay ka. Pero may isang Kristo na dadaanan ka at nagbigay sa'yo ng halaga. Kinuha ka niya. Tinapalan lahat ng sugat mo. Hinihinis ka. At pagkaraan linisin, binihisan ka. At pagkaraan tayong bihisan, ano ginawa niya? Nilagyan pa tayo ng mga palumuti, mga jewelry. At doon pinatuloy tayo sa kanyang tahanan. Matapos ba tayong patuloy sa kanyang tahanan, gano'n na lang, upo na lang tayo doon? Nais niya tayong gamitin, mga kapatid. Ang buhay natin ay maging saksi tayo sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Kapag binigyan tayo ng choice lagi ni Lord, ang tinatanong niya sa atin, mas mahalaga ba yan sa akin? Mas mahalaga ba yan? Ang dami mo excuses? Mas mahalaga ba yan? God can have all the excuses para hindi siya pumunta rito. But He chose to do it. He chose to love us. That's what love is, a choice. Yes, hindi natin matatawaran yung pag-ibig ng Panginoon, but at least makita sa atin yung pag-obey sa Kanya. Yung trust, yung faith sa Kanya. Na although parang ang hirap ang pinagagawa niya, ang hirap isipin kung paano natin gagawin. Pero kapag sinuko natin sa kamay ng ating Master ang buhay natin, with the touch of the Master's hand, you can be a wonderful workmanship of God, prepared for every good work. God is faithful. He will not allow you to be tempted beyond you can bear. Kung kayo may dumadaan na matinding pagsubok, ito'y sinabi ng salita ng Panginoon. God will not allow you to be tempted beyond you are able. Hindi yan binigay sa iyo ng Lord para mag-fail ka. Dahil alam niya, makakaya mo yan. Malagpasan ang mga pagsubok na yan. Sapagkat nais niya makita ang trust mo sa Kanya. Totoo ba nagtitiwala ka sa akin? Yun po lagi nating isipin. And it says that through that trials or temptation, He will also make the way of escape, that you may be able to bear it. God will not leave us. God will not abandon us. Amen. Wala pa po siyang inabandohang project. Unfinished project. All of us are work in progress. Amen. But we know that He who started these good works in us, He will be able to finish it until the day of Jesus Christ. Kaya sa project ni Lord, nawa maging makapag-contribute tayo sa magandang plano ng Panginoon. Right? Kasi kung tinawag ka na isang manggagawa ng Panginoon at lagi ka na lang absent, paano ba yung project na yun, anong mangyayari? Di ba? Kailangan na magpapako, wala yung magpapako. Kailangan yung magsisemento, wala yung magsisemento. Hihintayin ka pa. Mga kapatid, yes, God is a God of patience. Pero meron po siyang inaalat na time sa atin. Amen? Praise God. Sabi sa Malakay 3:10, we're going to end here. It says, for this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through laying on my hands. Sabi dito ni Paul again kay Timothy. Sabi, apuyan mo. Paypayan mo yung init
yung apoy. You can see, yung gift of God, meron siyang apoy. Pero sabi, hindi just basta yung apoy na yan, ay kailangan magningas pa siya. Kailangan bantayan mo yung apoy. You got it? Nakuha niyo ba? Pag nagbabarbecue kayo, pag iniwan mo yan, di ba, hindi mo pinapayan, hindi mo nilagyan ng mga panggatong, eventually mawawala siya ningas. Nakuha niyo ba yon? Right? Pero para siya lalo maging useful, fan the flame. Yung mga gift na binigay sa iyo ni God, fan the flame. Praise God. Fan the flame. Paano? Gatungan mo. Gatungan mo. Huwag mo iwanan. Don't neglect the gift that God has given to you. Don't neglect. Kasi kung hindi, ano mangyayari? Mawawalan siya ng zeal, mawawalan siya ng init, mawawalan siya ng excitement. Ganun na rin kapag anong kalaban ng apoy? Kung ang kailangan niya panggatong, iinit siya. Pero pag nilagyan mo siya ng tubig, mamamatay siya. So ang tanong ngayon, sino yung mga kasama nyo? Yung ba mga kasama nyo ay nagpapaningas pa ng apoy ninyo o yung mga kasama mo parang tubig? Yung tubig na kung saan pumapatay ng init mo. Kaya kailangan yung company natin. Ngayon, pagka Sunday, safe tayo. Di ba? Pero paano na? Pag weekdays, sino mga kasama natin? Right? Hindi po ganun. Hindi po tayo Sunday Christian lang. Ang tinawag tayo ng Panginoon is makita sa atin with daily exercise our Christianity. Ang pagsunod sa ating Panginoon. Amen ba? God is good? Di mo, pag God is good, malakas boses niyo eh. Parang di tumatawa dito. God is good? Various trials? Okay, Malaki 3:3. Last na po. Sabi diyan, He will sit as a refiner and a purifier of silver. He will purify the sons of Levi and purge them as gold and silver, that they may offer to the Lord an offering of righteousness. Amen ba? So kaya nga sabi, pursue righteousness, faith, love, peace to those who call upon the Lord out of a pure heart. I believe nag-speak sa bawat isa sa atin. Amen. Ang mensahe ito. And I'm inviting everyone to stand. We're going to pray. So before we pray, there are two questions we can ask ourselves. Amen. According sa pagkakaintindi natin sa mensahe ngayon, una, basahin po natin lahat. Want to go? Am I truly prepared? Number 2. Amen.